Ang tiyong may malagang balbas ay nagpakawala ng kanyang lakas, ngunit naharangan ito sa harap ng babae. Hindi maitago ng babae ang kanyang pagkagulat, nanlaki ang mga mata habang matalim siyang tinitingnan. Ikaw, sigaw ng tiyo, na parang nababaliw sa galit, bakit mo ako pinigilan? Nagalit siya dahil ang kanyang malakas na atake ay hindi tumama sa taong kinamumuhian niya. Lalo siyang nagalit dahil alam niya na ang kakayahan ni TY ay laging nasa tuktok ng mga super-powered sa kontinente. Ang mga dumalo sa pulong ay nadamay, umuubo sa gitna ng usok at nagreklamo, "Hoy! Huwag kayong basta-basta na lang umaatake ng ganyan." Ang pagpupulong ng Heavenly Talents, Prodigies, ay tinitipon ang mga pinakamalalakas sa mundo ngayon. Ang tagapangasiwa, na ayaw masira ang lugar dahil sa labanan ng dalawang may malaking ego, ay mahinang nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin kanina?" Sumulyap si sa paligid, at nang makitang wala nang aatake pa, saka siya sumagot, "Sa pagkakataong ito, ang pag-atake ng banal na puno ay hindi lang para sa kanyang sarili. Umaasa siya na mapapanatili ninyo ng maayos ang inyong lakas, at hindi ito masasayang sa walang kabuluhang pakikipaglaban sa kanya na ikamamatay ninyo." Bahagyang kumunat ang magandang kilay ni habang tinitingnan ng diretso ang mga nasa harap niya. Inuulit, sa hinaharap, darating ang araw na kakailanganin kayo. Ang sinabi ni ay ikinagulat ng lahat ng naroroon. Maituturing itong isang nakakagulat na balita. Hindi dahil sa ideyang ang banal na puno ay nakatataas sa sangkatauhan dahil sa kanilang paningin, ang Diyos na Willow ay talagang isa sa mga pinakamalakas na puwersa na kayang pumuksa sa sangkatauhan anumang oras. Isang super-powered na mukhang monghe ang mahinahong nagtanong, "Ganoon kalakas ang kakaibang puno, pero darating ang panahong kakailanganin niya kami. Ano ba talaga ang binabalak ninyo?" Yumuko si at bahagyang ngumiti, na para bang alam niyang itatanong ito. Ngunit hindi siya sumagot, sinabi lang niya ng simple, na iparating ko na ang mensahe. Kung anong gagawin ninyo, kayo na ang magpasya. Aalis na sana siya nang biglang tumawag ang babaeng may kulay rosas na buhok, "Sandali. Sandali lang. Ako si. Magkasama tayo dati sa isang military zone." Ang pagsusumamo ni ay lalong nagpa-alerto kay. Sumulyap lang siya sa likuran, hindi lumingon. Binigyan niya ito ng 3 segundo para magtanong. Hindi niya inaasahang maririnig ang tanong, "Bakit mo kami kailangang pagtaksilan at sumali sa?" Napakawalang kwentang tanong. Hindi nag-aksaya ng panahon si para magpaliwanag. Pumasok siya sa space-time portal na kabubukas lang niya, nag-iwan lang ng isang pangungusap. Isipin mo, bago naglaho sa harap ng buong conference. Kahit gaano karami ang super-powered, hindi nila mapigilan ang babae na dumating at umalis kung kailan niya gusto. Tahimik na nakatingin ang buong silid pulungan, tanging ang kaunting alikabok mula kanina ang lumulutang. Habang ang ibang super-powered ay may kanya-kanyang iniisip, ang tiyong may balbas ang pinakagalit. Tinitingnan niya ang lugar kung saan naglaho si, nagngangalit ang mga ngipin. Kitang-kita ang kanyang pangil na may matinding pagkamuhi, parang isang hayop na umaatungal ngunit walang magawa. Ang braso sa loob ng maluwag na manggas ng Amerikana ay malakas na ibinagsak sa mesa ng may matinding galit. Maging ang tagapangasiwa mula sa gobyerno, na hindi super-powered, ay nagngingit-ngit din sa galit. Ngunit walang nang ahas na magpakita ng labis na galit sa harap ni. Lahat ay naglabas lang ng sama ng loob pagkaalis niya. Walang ipinakitang reaksyon si, ngunit lubos niyang naiintindihan kung bakit ganoon ang saloobin ng lahat. Hindi lang nila natanggal ang, kundi pinuntahan pa sila dito ng alagad nito para utusan ng harap-harapan. Tiyak na hindi sila komportable. Mist Great Mountain, na buong taong nababalot ng puting ulap, ay opisyal nang bumalik sa pagiging isang bawal na lugar para sa lahat ng tao mula ngayon. Wala nang nag-iisip na ang Panginoon ng lugar na ito ay patay na o hamina na. Ang katahimikan nito ay mas nagdulot ng takot at pag-iingat kaysa dati. Sa sitwasyong hindi sapat ang lakas ng sangkatauhan para talunin ang mga makapangyarihang puwersa na kayang bumaligtad sa buong kontinente. Mula sa conference,
ay nagbukas ng kanyang mahiwagang portal pabalik ng diretso sa bangin na ito. Lumabas siya diretso sa lupa sa harap mismo ng sentral na lugar kung saan nakatayo ang punong willow, para magulat kay sa itaas. Banal na puno, naiparating ko na po ang inyong mensahe. Nang makita niya, ang pagdating ng babae, alam niyang natapos na ang misyon. Nakaramdam siya ng ginhawa. Puno rin siya ng pagpupuri, magaling ang ginawa mo. Ang gumagamit na nakakuha ng kapangyarihan sa espasyo ay talagang napaka-kumbinyente sa trabaho. Paalala sa lahat, noong una, ang kakayahan lang ni ay ang paghiwalayin ang kanyang kaluluwa para mag-obserba o mag-transform para lumaban sa hindi kalaywang distansya. Ngunit mabilis siyang napapagod dito. Mula nang makuha niya ang space-time power, kaya na niyang magbukas ng space-time portal para dumiretso sa mga lugar na gusto niyang puntahan, napaka-kumbinyente para sa paghahatid ng mga mensahe ng banal na puno sa ibang mga puwersa nang hindi nasasayang ang oras sa paglalakbay. Siya ay nagsalita muli, may isa pang bagay na kailangan mong lakarin. Pumunta ka sa Ten Nation Alliance, kailangan niya ang iyong tulong. Hindi nagtanong si kung anong bagay iyon, marahan lang siyang sumagot ng opo, sa harap ng banal na puno at agad na umalis. Naiwang mag-isa sina nag-iisip. Bagamat sa nakalipas na 3 taon ay pinalampas niya ang pinakamagandang pagkakataon para masakop ang Ten Nation Alliance, simula ngayon ay hindi na niya ito palalampasin pa. Ang lahat ng kilos nang ay nagpahayag na sa buong mundo ng kanyang malakas at tiyak na pagbabalik. Ang Ten Nation Alliance ay itinayo malapit sa disyerto, kung saan bihira ang ulan buong taon at laging maaliwalas ang kalangitan. Dahil si ay lumitaw na halos 100 kabanata na ang nakalipas, hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo, siya ay isa sa 3 banal na babaeng bala Holy Religion at siya rin ang sugo ng Ten Nation Alliance. Noong nakaraan, si ay ipinadala ni para supulan ang Ten Nation Alliance, at sinamantala na rin niya ang pagkakataong dakpin si para sa kanyang Panginoon para sa isang blood contract. Dahil ang Bala Religion ay isang sekta na maraming misteryo, maging ang Federation ay may kaunting pag-iingat dito. Isang tagapagsilbi ang lumapit sa likuran at magalang na nagsabi, "Handa na po ang lahat. Dapat na po kayong pumasok." Lumingon siya at bahagyang tumango, hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ngayon ay mas may buhay na kumpara noong simula ni ang blood contract, kung kailan sunod sa Niren lang siya, walang kaluluwa at walang malay. Sa loob ng Maringal at nagniningning na puting palasyo, lumakad si patungo sa mga baitang na paakyat sa isang trono na inukitan ng parehong kulay ng gusali. Sa harap niya ay 2 hanay ng mga tagapagsilbi na tahimik na naghihintay ng utos. Ngunit ang mga mata ni, mula simula hanggang dulo, ay nakatingin lamang sa nasa itaas. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng saya, lungkot, o galit. Simple lang itong matalim, naghihintay na unang magsalita ang nasa itaas. Medyo exaggerated, kung tawaging trono. Isa lang itong upuan na mas malaki ng kaunti kaysa karaniwan, napakasimple ng disenyo. Ang nakaupo ay may hawak na tungkod na may nakakabit na bolang asul, nakasuot ng konserbatibong damit na parang monghe, na may sombrerong nagpapahiwatig ng napakataas na ranggo. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mapusyaw na asul na mata, hindi malinaw ang tinitingnan, habang bahagyang umangat ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti. Bamantong hininga siya ng bahagya. Maraming kailangang gawin kay dito. Hindi kalayuan mula sa bangin ay ang Iron World, ang lugar kung saan inutusan ng kanilang Panginoon ang mga empleyado ng multi-species company na sakupin. Malamig ang hangin dito. Daan-daang makintab na itim na halijing bato ang matatayog na nakatayo, may daladalang mga bughaw na enerhiya. Ito ang destinasyon ng mga tigre, makamandag na gagamba, at iba pang kakaibang halimaw dahil unang beses sa misyon, ay medyo tensyonado. Kahit nakasakay na siya sa likod ng tigre, mula nang pumasok sa lugar na ito, nakaalerto siya ng higit pa sa karaniwan. May metal kahit saan. Lahat ay magagandang materyales na metal na magagamit,
Ngunit ang problema ay lahat sila ay nagtataglay ng aura ng buhay dahan-daang dumaan ang grupo sa gitnang daanan ng Iron World. Tumingala tinitingnan ang mga higanteng haligi ng metal, iniisip, natutulog pa sila ngayon, ngunit kapag nagising sila, ang laki ng kanilang mabubuong anyo ay magiging sobrang nakakatakot. Bumulong siya, kung hindi naman sa walang kakayahan ang Federation na atakihin ang lugar na ito. Tutal, ito ang mga materyales na metal na nagdedetermina sa lakas ng Federation. Kung masakop ng multi-species company ang lugar na ito, tiyak na mapapasuko nito ang Federation ng mga bansa. Mula doon, madali na silang mapasailalim. Ang Iron World ay napakalawak, may mga lugar na nagtitipon para bumuo ng isang malaking bundok na malabo sa gitna ng hamog. Kung hahayaan ang isang batang walang gaanong karanasan tulad ni Tiu Lam kasama ang ibang mga bata na kumilos ng mag-isa, baka hindi nila kaya. Kaya naman nandoon din si Tan Cung, nakatayo sa kabilang dulo ng lugar na ito, malalim ang iniisip. May hawak siyang isang piraso ng metal sa kamay, tahimik na sinusuri ito. Ito ang life metal. Sa ibaba, sumusunod sa utos ng pinuno, tahimik na pumasok ng mas malalim ang grupo ng mga tigre sa teritoryo ng Iron World. Tahimik silang sumusunod sa linya, ngunit naalarma pa rin nila ang mga matagal nang naninirahan dito. Ang mga ito ay napaka-updated pa sa balita. Pagkakita pa lang, bumuka na ang bibig para tumawa. Sa wakas, dumating na rin dito ang mga. Nako, anong gagawin natin? Tumawa ng hehe, ang katabi, ano pa? Habang naglalaban sila hanggang sa halos mamatay na, samantalahin natin ang pagkakataon na nakawin ang bagay na iyon. Sige, madali lang yan. Walang dapat ipag-alala. Ang mukha sa likod ng isang makamandag na gagamba ay ngumisi. Kitang-kita ang mga ngipin habang tumatawa. Ang paningin nito ay laging nasa kisame ng kuweba, kaya lahat ng nangyayari ay isinasalaysay ng mukha sa gitna ng mga berdeng balahibo. Ngayon, tuwang-tuwa silang tumatawa. Ang galing. Ang galing. Ha, hehe. Bigla, sa labas kung saan dumadaan sina nakasakay sa puting tigre, ang lupa at langit ay marahas na yumanig. Ang mga haligi ng metal ay tumagilid at nayanig ng husto, kaya napasigaw sa takot ang bata, lindol. Saan galing yun? Teka, isang gintong kamay ang umaangat. Mas malaki pa ito kaysa pinagsama-samang ilang halijing bato. Bigla itong lumitaw na parang gustong sunggaban ang mga nanghihimasok. Ngunit hindi iyon ang sanhi ng lindol, kundi isang halimaw na hugis tao na binuo mula sa pinaghalong puno, lupa, at maitim na bato, na nakadapa pasulong, kumikislap ang mapanganib na mga mata habang tinitingnan ang grupo ng mga dito. Sino sila? Ang halimaw ay tila gawa sa lupa at bato, ngunit ang balat nito pala ay yari sa madilim na metal. Ito si Hakim, isang extraordinary rank 3, na nagpapakita ng mabangis na tingin sa delegasyon mula sa Mist Mountain. Si White Tiger ang unang nakaamoy sa lakas ng higanti. Bumuka ang bibig nito at umungol ng malakas, isang babala sa lahat, may nakabangga tayong mapanganib, mga kapatid. Si Xiaolan, na nasa likod ni White Tiger, ay mabilis na nagpahatid ng babala sa mga kasamahan, nandyan na siya. Mga kapatid, mag-ingat, hindi malinaw kung ang panig ng Mist Mountain ay handa na sa kanilang mga posisyon. Bago pa man sila makapaghanda, si Hakim ay bumulusok na mula sa tuktok ng bundok kasabay ng isang sigaw na yumanig sa langit at lupa. Ang ungol nito ay halos makabasag tainga, ngunit ang mas nakakagulat ay ang biglaang paglitaw ng isang kawan ng mga halimaw sa paanan ni Dark Tiger. Ang mga ito'y tila pinaghalong gagamba at mga tipak ng yellow ice spiders. Gumagapang sila palapit gamit ang kanilang mga mala-insekto na binti na lumilikha ng kaluskos. Napaatras si Dark Tiger upang umiwas. Sa isang mabilis na sulyap, gamit ang kanyang ungol, natukoy ni Dark Tiger ang dahilan ng paglitaw ng mga ito, tinatawag ng higanti, Hakim, ang mga natutulog na metal, o ang mga ice spider, gamit ang kanyang ungol. Ngayon, ang eksena ay tila si Hakim ang commander ng mga ice spider na ito.
Isa pang ungol ang umalingaw-ngaw, at ang mga kawan ng gagamba ay nagunahan sa pagtakbo palabas. Tinatapik nila ang kanilang mga paa sa lupa, sumusunod sa direksyong itinuturo ni Hakim. Mabilis na naunawaan ni na Xiaolan at White Tiger ang sitwasyon. Mukhang kailangan lang nilang talunin ng isang iyon, si Hakim, at matatapos ang lahat. Sugod. Nanguna si White Tiger, bumuka ang bibig at umungol ng malakas, pinangunahan ang buong delegasyon ng Mist Mountain sa direktang pakikipagsagupa sa mga gagamba. Mayroon din kaming tunay na poison spider dito. Huwag kayong magbiro, bagamat mas maliit ang sukat ng mga ice spider, napakarami naman nila. Ang mga halimaw mula sa Mist Mountain ay hindi rin maaaring kumilos ng mag-isa. Ang poison spider ay kasama ng porcupine, habang ang mga tigre ay sama-samang kumikilos. Bawat isa ay tumatakbo na parang lumilipad sa kanilang mga paa, handang harapin ang mga ice spider. Ang mga halimaw na may mas mababang ranggo ay kailangang gumamit ng pisikal na atake para labanan ang isa o dalawang kalaban ng sabay-sabay. Samantala, mabilis na tinipon ni Dark Tiger ang kanyang spirit power upang bumuo ng isang roaring bullet. Isang bolang kulay ube ang nagliwanag ng husto sa harap niya. Ito ay may napakalakas na impact at ipinagmamalaki niyang skill. Pagbagsak pa lang nito sa lupa, winasak nito ang isang kawan ng mga sawimpalad na gagamba. Sila'y unti-unting naglaho sa laot ng spirit power na kapapawisak lamang, sa isang iglap ay nagkawatak-watak. Si White Tiger ay dumaan sa ibang landas kumpara sa kanyang mga kapatid. Gamit ang kanyang mga pakpak, mabilis niyang inilipad ang kanyang malaking katawan kasama si Xiaolan paitaas. Habang ang kanyang mga kasama ay nakikipaglaban sa mga gagamba para gumawa ng daan, si White Tiger, bilang commander, ay direktang tinarget si Hakim. Sa halip na gumamit ng mga long-range na atake, pinalakas ni White Tiger ang sarili gamit ang isang malamig na asul na spirit power. Lumipad siya at direktang sinuwag ang dibdib ng higanti. Isang malakas na "blag" ang narinig sa pagbangga, na itulak ang matipunong katawan ni Hakim paatras. Ang asul na liwanag mula kay White Tiger ay tumagos pa sa likuran ni Hakim. Ang lugar sa paligid nito ay nayanig sa loob ng 10 metro. Hindi inaasahan ni Hakim na sa unang salakay pa lang ay tatanggap na siya ng ganito kalakas na atake. Nanliit ang isang mata niya habang tinitingnan ang umatake sa kanya ng may hindi makapaniwalang ekspresyon, mas tamang sabihin, puno ng pagkabigla. Pagkatapos ay nawalan siya ng balanse at bumagsak patalikod. Dahil ang disenyo ng katawan ni Hakim ay parang tao na gumagamit ng 2 paa bilang suporta, madali siyang matumba kapag nawalan ng balanse. Nagdulot ito ng pagyanig at pagkasira ng lupa sa paligid. Gayunpaman, kitang-kita na hindi naging madali ang atakeng iyon para kay White Tiger. May 2 o 3 bukol na nagpatong-patong sa kanyang ulo. Mukhang pinalakas niya ang lahat maliban sa ulo niyang direktang tumama. Napaiyak sa sakit ang halimaw. Nang tanungin siya ni Xiaolan kung ayos lang siya, hindi niya maayos ang mga salita at nasabi lang ang pamilyar na linya, mamamatay ang lahat. Bigla, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang dumaan mula sa itaas patungo sa kinaroroonan ni White Tiger sa himpapawid. Isa pang higanti ang gumamit ng kanyang malagintong braso para hampasin si White Tiger, na tila gustong ipamulat ang hanggal na tigre. Para siyang baseball na tinamaan at tumilapon pabagsak sa lupa. Ngunit dahil sa proteksyon ng liwanag mula kay Xiaolan, nanatili siyang maayos. Umungol si White Tiger habang lumalabas mula sa makulay na harang ni Xiaolan, malakas pa rin at handang ipakita ang pangil para takutin ang kalaban. Sa kanyang likuran, sumigaw ang maliit na babae, ang depensa, iwan mo sa akin. Gamitin mo ang buong lakas mo sa pag-atake. Kung depensa ang pag-uusapan, iyon ang pinakahinahangaang bagay ni White Tiger, magaling lang talaga siya sa pag-atake. Ngunit mula nang makasama niya si Xiaolan, bumaba ng husto ang bilang ng kanyang mga pinsala. Tunay ngang isang kahangahangang pares. Habang naghahanda silang gumanti, napansin ang panig ng Mist Mountain na may kakaiba. Maging ang poison spider at porcupine, nakatatapos lang puksain ng isang grupo ng ice spider, ay napatingala sa bagong kaganapan. Sila'y parehong mausisa at maingat.
Sa panig ng mga tigre, kasama sina Nameless, the Fifth Tiger King, at Blood Tiger, the Second Tiger King kahit na sila'y pawang extraordinary rank 3 na ay nagulat din at napatingala sa bagong dating. Hindi may tago ni Nameless ang pagkamangha sa kanyang mga mata dahil sa harap nila ngayon ay 2 higanti na, hindi lang isa tulad ng kanina. Ang pangalawa ay nagngangalang Bronze, isa ring extraordinary rank 3, ngunit mas malaki at mukhang mas mapanganib kaysa kay Hakim. Ang pinakamadaling pagkakakilanlan dito ay ang nag-iisang mata nito sa gitna, sa halip na 2. Naramdaman ni White Tiger ang panganib sa pagkakataong ito. Umungol siya para suriin ang sitwasyon sa halip na sumugod agad tulad kanina. Dahil tulad ni Xiaolan sa kanyang likuran, ang paglitaw ng 2 higanti ay magpapabago sa takbo ng labanan. Mula sa ibaba, mukha silang 2 dinosaur na may malalaking tinik sa kanilang mga bako-bakong katawan. Sa isang maliit na sulok ng Metal World, ilang maitim na paa ng gagamba, human-faced spiders, na nagbabalak sumali para makinabang ay napahinto rin dahil sa 2 higanti. 2 gagambang may mukha ng tao, kahit na nakatira sa lugar na ito, ay hindi pa nakakita ng ganitong pangyayari. At ngayon, 2 pinuno pa ng mundong ito ang lumitaw. Ang kasama ng isang gagamba ay hindi nabahala, sa halip, natawa ito ng may kasiyahan. Ang mga halimaw ng Mist Mountain, nagawa pa nilang palabasan ng final boss. Bilang mga oportunista, matutuwa silang maging mangingisda na nakikinabang. Si Dark Tiger, na mainitan ang ulo, ay tumalo ng 3 beses at nagbuga ng isang haligi ng itim ube na spirit power, direktang tumama sa mukha ng bagong dating na si Bronze. Tumama ng eksakto ang kanyang atake sa dibdib ng halimaw, napayuko ito at napaatras. Isang malinaw na tunog ng pagkabiyak ang narinig mula sa tinamaan. Nang matapos ang atake, isang malaking bilog na butas ang naiwan sa dibdib ni Bronze, sapat na patunay kung gaano kalakas ang naunang atake. Tila tumagos ito sa bato na parang papel lamang. Gayunpaman, hindi nito napatumba ang higanti. Ang sugat ay mabilis na nagsanib muli sa metal, at sa isang iglap, nagsara ito. Hindi hahayaan ni Dark Tiger na bumalik ito sa dati nitong anyo. Hinati niya ang kanyang sarili sa 2 kulay ube na tigre. Magkasama silang bumuo ng dobleng roaring bullet na may dobleng lakas. Sa pagkakataong ito, hindi na sa dibdib tumama. Dumaan ang kambal na bomba at pinutol ang kanang braso ng higanti, nadaplisan pa ang bahagi ng kilikili nito. Napakabilis nito kaya't hindi naiwasan ni Bronze. Gayunpaman, kung titingnan ang mga naputol na bahagi na pilit bumabalik para muling kumabit, malalaman ng lahat kung bakit hindi na kailangang umiwas ng higanti. Kahit na ang katawan nito ay gawa sa bato at metal, ang mga nasugatang bahagi ay naglalabas ng kakaibang likido na patuloy na nagkokonekta muli. Huminto muna si Dark Tiger, labis na naiinis sa kalaban na may kakayahang mabilis na mag-regenerate. Ngunit sa kabutihang palad, ang mga skill ni Dark Tiger ay likas na ginawa para mas mainis pa ang iba. Ngayon, pinanood niya ng mabuti ang kanyang laso na mabilis na kumakalat sa katawan ng higanti. Ang aking dark element ay may kakayahang mangagnas, corrosive, alam mo ba? Kahit na gusto mong magsanib muli, hindi ka basta-basta makakalusot sa harang na puno ng lason. Sa di kalayuan, si White Tiger ay paikat-ikot gamit ang kanyang maliliksing pakpak, determinado na hindi magpakita ng anumang butas para mahuli ni Hakim. Ang higanting ito ay malakas at matibay, ngunit dahil sa laki nito, mahirap itong makagalaw para mahuli ang isang maliksing halimaw tulad ng tigre. Nakailag siya sa ilang pagtatangkang pagdakma at tinarget ang ulo ng higanti. Isang malakas na klang ang umalingaw sa mismong gitna ng mukha ni Hakim. Ngunit hindi nagagamit ng pisikal na atake si White Tiger tulad kanina. Pagkatapos ng pagbangga, ang ikatlong mata sa noo ni White Tiger na kaloob ng Divine Tree kamakailan lang ay nagliwanag. Natutunan na ng ating tigre kung paano gamitin ito ng mahusay. Ang spirit power na pinalakas ng ikatlong mata ay direktang tumama sa noo ni Hakim, at tumalbog papalayo. Walang paraan para masangga ito. Kahit hindi niya natanggap ang buong atake, kalahati lang ng lakas nito ay sapat na para sirain ang isang bahagi ng mukha ni Hakim, kasama na ang mata nito.
Usok ang lumabas mula roon. Ang natitirang mata ay tumingin kay White Tiger ng may galit, ngunit mukhang wala itong kakayahang mag-regenerate tulad ng kanyang kapatid, si Bronze. Ang galing ng atakeng yun. Napatatalon si White Tiger para ipagyabang kay Xiaolan. Malinaw na hindi pa nakikita ng dalagita ang ganitong skill mula sa hanggal na tigre. Sumigaw si Xiaolan, kailan mo pa yan natutunan? Ang galing. Dahil napuri, lalo pang nagyabang si White Tiger. Bahagya niyang iginalaw ang ulo para ipakita kay Xiaolan ang arko ng liwanag mula sa ikatlong mata. Hindi niya kinalimutang itaas ang isang paa para ipakita kung gaano siya kahusay. Sa sobrang pagpapakitang gilas, hindi niya tiningnan ang danaraanan, muntik nang matamaan ang mga kasamahang poison spider at porcupine. Kailangan pa nilang tumalon para makailag, kundi ay baka nasunog na sila. Hindi malinaw kung may natama ang ice spider, pero muntik na itong maging anibersaryo ng pagkamatay ng dalawa. Tunay ngang hindi nakakatakot ang kalabang kasing lakas ng tigre, ang nakakatakot ay ang dongdoy, kasamahan, na kasing hanggal ng tigre. Nainis si Xiaolan at sinipa ng malakas ang pisngi ng White Tiger, umungol, Diyos ko. Huwag mong itutok yan sa mga kasamahan natin. Totoo nga, ang hanggal na tigre ay hanggal pa rin. Kahit lumakas pa siya, isa pa rin siyang mas malakas na hanggal na tigre. Tama na ang laro. Muli, si Xiaolan ang mabilis na nagbigay ng utos. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya pa ng oras. Talunin na natin sila agad. Habang nasa kanila ang kalamangan, ayaw ni Xiaolan na bigyan sila ng pagkakataong makabawi. Ang mga mata ng dalagita ay lumaki, naglabas ng kakaibang liwanag ng kanyang skill na secret treasure pupils. Ginamit niya ang lihim na kayamanan sa kanyang mga mata para makita ang kahinaan ng kalaban, tulad ng ginawa niya noon para maramdaman ang mga spirit flower. Ayon, ang kumikinang na gintong liwanag na hugis globo ang nagsabi kay Xiaolan na iyon ang kailangan niyang hanapin. Sumigaw siya ng malakas, nasa kaliwang bahagi ang sentro nila. Doon niyo atakihin. Unti-unting kinain ng kaagnasan si Bronze mula sa kili-kiling tinamaan ng lason. Natalisod siya ng ilang hakbang bago napaluhod ang isang tuhod, kasabay ng malakas na kalabog, tuluyang nawala ng balanse. Ngayon, ang kanyang dambuhalang katawan ay hindi na kayang mag-regenerate. Dahil putol na ang isang braso, naging kakaiba ang anyo ng higanti. Mula sa ibaba, tiningnan ni Dark Tiger ang bahaging tinamaan niya. Hindi na niya maramdaman ang anumang paggalaw mula kay Bronze. Marahil, nagtagumpay na ang kanyang plano. Kailangan lang na hindi na makatayo ang dambuhalang ito, at maituturing ng tapos ang trabaho niya rito. Ganoon na lang, itinuring niyang tapos na. Tiningnan niya ang higanti ng may pag-ungol, tila sinasabing, ang tigas ng ulo mo, kaya eto, mamatay ka. Kapag tinamaan ka ng lason ko, kahit pa ang kinatatakutang kakayahan mong mag-regenerate ay baliwala. Kung gayon, sa dalawang higanti, si Hakim na lamang ang natitira. Sa panig ni White Tiger, matapos ang ilang sandali ng kalokohan kasama si Xiaolan, ginagamit na niya ngayon ang kanyang ikatlong mata upang tipunin ang spirit power sa dalawang nagniningning na bola. Sabay itong pinakawalan pasulong, ayon sa direksyon ng dalagita sa kanyang likuran. Ang lakas mula sa kanyang ikatlong mata ay hindi kasing tindi ng mula sa bibig, ngunit kapag isinabay sa haligi ng spirit power na ibinuga ni White Tiger, ang pinagsamang puwersa nito ay sukdulang mapaminsala. Direktang tumama ito sa kaliwang kilikili ni Hakim, na una nang natukoy ni Xiaolan. Tuloy-tuloy ang impact sa loob ng ilang 10 segundo, tila ibinuhos ni White Tiger ang lahat ng kanyang lakas sa ataking ito. Mabilis na nakita ang resulta. Tumigil lamang ang haligi ng spirit power ni White Tiger nang makitang natanggal ang gintong braso ng higanti mula sa katawan nito. Katulad ng nangyari kay Bronze, nawalan ito ng balanse, natalisod saglit, at pagkatapos ay bumagsak ng pad-apa sa lupa. Ikinampay ni White Tiger ang mga pakpak para mapanatili ang distansya, bago matiyak na tuluyan ng hindi gumagalaw ang higanting ito. Kahit na sa panig ni Dark Tiger ay walang Xiaolan para tingnan ang kahinaan, naswertehan din niyang tamaan ang sentro ng enerhiya ni Bronze. Ngayon, ang dalawang higanti ay parang dalawang larwang naubusan ng baterya,
nakatindig lamang doon nang hindi makagalaw o makagawa ng anuman sa delegasyon ng Mist Mountain. Hindi makapaniwala ang dalawang gagamba na ganoon kabilis nagbago ang sitwasyon. Dapat malaman na ang mga higanti ang mga hari ng lugar na ito, pero natalo na sila ng mga halimaw mula sa Mist Mountain. Ang kasamang gagamba, na may mukha ng tao sa likod, ay mas kalmado. Sumagot ito sa kasama, hindi pa tapos dito. Oh, bumagsak na ang dalawang higanti, pero bakit aktibo pa rin ang mga alipores nila? Hindi tulad sa panig ng dalawang malalaking boss na sina Bronze at Hakim na natapos na, sa panig ni na Poison Spider at Porcupine, nahihirapan silang umatake sa napakaraming kalaban. Lahat ng mga skill na kanilang pinapakawalan ay kailangang mga atake na tatama sa maraming target ng sabay-sabay, dahil ang mga Ice Spider ay dumarami lang at mas nagiging mabangis, hindi tumitigil kahit isang saglit. Sa panig ng Tiger Pack, hindi rin nalalayo ang sitwasyon. Habang dumarami sila, mas marami ring Ice Spider ang sa kanila'y nakatuon. Tinawag lang silang Ice Spider dahil sa pagkinang sa kanilang likod, ngunit sa katotohanan, ang mga iyon ay purong metal na pinakinis hanggang common tab. Hindi na nila kailangan ang ungol ng higanti, kusa silang dumarating ng kawan-kawan sa napakaraming bilang. Ang mga tigre, na walang mga skill tulad ng pagpapakawala ng tinik o lason gaya ng mga gagamba at porcupine, ay gumagamit lamang ng pisikal na lakas at ng dami ng kanilang grupo para lumaban. Ang gagambang may berding balahibo ay lumabas pa ng kaunti para obserbahan ang sitwasyon, ngumisi ito nang mapansin na ang signal para sa pag-atake ng mga metal na gagambang ito ay hindi naman pala nagmumula sa dalawang dambuhalang higanti. Malinaw na malinaw, kahit ang mga hanggal ay madaling mahuhulaan ito dahil sina Bronze at Hakim ay napawalang bisa na. Ang signal na nag-uutos sa mga gagambang ito ay nagmumula pala sa isa pang block ng metal, na nasa mas malalim pang bahagi nitong metal world. Bagamat medyo iba ang sitwasyon sa inaasahan, ang gagambang may mukha ng tao na ito ay tuwang-tuwa pa rin. Mas mainam nga ito. Ngayong abala sila sa pakikipaglaban sa mga metal na iyon, ito na ang tamang pagkakataon para makuha natin ang dambuhalang tansong elepante na nasa harap natin. Ang tinutukoy nila ay si Bronze na nanigas na sa harapan. Hindi malaman kung bakit tinawag itong elepante o higanti, ngunit mukhang iyon ang tawag ng mga taga rito. Habang nag-uusap, lalong lumakas ang tawa ng dalawang gagamba. Pagkatapos nating makuha, gagamitin natin ang pamamaraan ng pagtakas sa lupa para ilipat ito sa ibang kontinente, at tapos na. Ang dambuhalang mukha sa likod ng gagamba ay bumungis-ngis. Nang malakas, puno ng kasiyahan. Magaling na ideya yan. Sige, ganoon ang gawin natin. Nagtawanan sila ng malakas sa sobrang tuwa, hindi nila namamalayan na sa kanilang likuran, lumitaw na ang isang aura ng pagpatay. Ang nakamamatay na titig ni Chingang ay nakatuon sa kanila. Nagbukas siya ng bibig para magbanta, kasabay ng pagpaparamdam ng kanyang presensya, tingnan muna natin kung may buhay pa kayo para gawin yan. Paglingon pa lang nila, agad na silang nabalot ng matitibay na baging na gawa sa lupa mula kay Chingang, itinaas sila ng mataas. Ang lupa rito ay may halong elementong metal kaya't ito'y kulay pilak na may kahalong abo. Ngayon lang naging malinaw ang kanilang anyo, isang gagambang may mukha ng tao sa likod at isang halimaw na tila butiking may mukha ng tao. Dahil sa kanilang nakapangingilabot na anyo, walang balak si Chingang na makinig sa anumang mapanlinlang na salita mula sa kanila. Mabilis na umabot ang mga baging para busala ng kanilang mga bibig. Kahit anong ungol o pagpupumiglas nila, hindi niya ito pinansin. Bago pa man siya dumating sa lugar na ito para sa pananakop, natural na narinig na ni Chingang ang tungkol sa pagkakaroon ng buhay sa Metal World. Ang paraan niya ng pananakop noon pa man ay ang paggamit ng napakalakas na puwersa para supulan ang lahat, kung sino man ang hindi susunod ay iniimbitahang magpaliwanag sa impyerno. Walang dahilan para magpabago ng isip dahil lang sa dalawang halimaw na ito. Ang mga baging nagawa sa lupa ay mabilis na tumigas, naging parang dalawang tuyong puno na mahigpit na humahawak sa dalawang halimaw sa itaas. Nagmamasid si Chingang sa paligid upang tingnan kung makakatulong siya sa mga kasamahan sa ibaba, ngunit mukhang maayos naman ang lahat.
Dahil marami ang mga tigre, ang pakikipagsagupa sa mga metal na gagamba ay hindi naman ito gaanong kahirap. Naririnig pa rin ang kanilang mga sigaw at ungol sa ibaba. Bigla, ang lupa sa paligid ay marahas na yuminig. Pinakamalinaw na ang dalawang kulay abong bundok ay biglang umangat at bumagsak ng hindi normal. Kanina lang ay magkapatong sila, bumubuo ng isang mataas at isang mababang hanay ng bundok, ngunit ngayon ay pareho nilang dinadaganan ang kagubatan sa ibaba. Nakita ni Qinggang na hindi maganda ito kaya't sumigaw siya ng malakas para bigyan ng babala ang lahat, gumuho ang mga bundok. Ngunit hindi ito natural na pangyayari. Ang pagguho ng bundok ay para magbigay daan sa isang napakalaking bagay na kasalukuyang lumilitaw. Ang bagay na ito, na may tatlong mata, ay biglang sumulpot sa likuran mismo ng dalawang higanti na napabagsak na. Ang laki nito ay ilang beses na mas malaki kaysa kina Bronze at Hakim. Bawat paggalaw nito ay nagpapayanig sa lahat sa paligid. Mula sa likod ng nabiyak na bundok, isang malaking tipak ng bato na puno ng kakaibang mga disenyo ang lumitaw kasabay ng malakas na ugong. Makapal na usok ang pumailan lang mula roon, hindi malinaw kung anong uri ng bato iyon na may disenyo. Ngunit kasabay ng hindi pangkaraniwang paggalaw nito, napagtanto ni Xiaolan na hindi iyon bato. Sa kaloob-looban ng mga matatarik na bundok na metal at bato, ay isang halimaw na ang buong katawan ay nababalot ng lava. Ang mga ugat ng apoy ay tumatakbo sa buong katawan nito mula ulo hanggang balikat, paa at kamay, na nagbibigay dito ng anyong lubos na naiiba sa mga higanteng tatalo lang ng mga halimaw ng Mist Mountain. Itinapak nito ang isang paa paarap, at agad na nakita ang dambuhalang laki nito na dinaig sina Hakim at Bronze para lamang silang dalawang puno na palamuti sa harap ng isang napakataas na gusali. Paano pa kaya si White Tiger at ang iba pang mga halimaw na tila mga walang kwentang tuldok sa harapan nito? Tunay ngang isang final boss na may ibang itsura. Bukod sa dambuhalang katawan, ang higanting ito ay may tatlong mata at isang bibig na umuungol. Paglabas pa lang, mukha na ito ng malaki para magpakita ng lakas. Ang ungol nito ay nakapangingilabot at nagdulot ng panginginig, umalingaw-ngaw sa buong lugar ng Metal World. Kahit na binusalan na, ang butiking may berdeng balahibo ay sumigaw pa rin sa matinding takot, siya na. Progenitor Anes. Ang katabing gagamba ay nanginginig sa takot, hindi ako makapaniwala, nagising nga siya. Pero syempre, walang halimaw na nagngangalang Progenitor Anes, mga kaibigan. Siya ang Progenitor of Iron, ngunit dahil nakabusal ang bibig, narinig lang ni Qinggang ang kakaibang pangalan. Napatanong si Qinggang, ano raw? Tweety Eldit, hari ng puwet o ano? Marahil nalaman ng higanting ito na nabastos ang pangalan niya, kaya tila nabaliw ito at umungol ng napakahaba, na tila parehong naghahamon at nagbabanta sa lahat ng halimaw na pumasok sa teritoryo nito. Ang ungol ay may taglay na napakalakas na puwersa, ilang tigre ang nadulas at napatalsik pa atras dahil dito. Hindi kayang harapin ng Tiger Pack ang final boss na ito. Mabilis silang nagbigay daan sa dalawang nakatatanda, Haiyanlon, si Dark Tiger at si White Tiger. Na ngayon ay lumilipad ng diretsyo patungo rito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya gagamit ng hanggal na paraan ng pagsuwag. Lumipad si White Tiger sa ibaba mismo ni Dark Tiger, at sabay silang bumuka ng bibig para lumikha ng dalawang napakalakas na haligi ng spirit power, pinaputok ng diretsyo sa halimaw. Bawat isa ay nagpakawala ng isang atake, umaasang mapuksa ang progenitor. Ngunit hindi nila inaasahan na ang mga haligi ng spirit power, na ganoon kalakas, ay tumama lamang sa dibdib ng halimaw na parang liwanag na tumama sa isang salamin. Tumalbog ito pabalik bilang dalawang haligi na buo pa rin ang laki. Ang pinagtamaang bahagi sa dibdib ng progenitor na ito ay nag-iwan lamang ng dalawang bahagyang marka ng pagkakasunog, na mabilis ding naglaho. Kung hindi dahil sa kaunting usok na umuusbong, iisipin mong hindi man lang ito inatake. Parehong napanganga ang dalawang tigre, hindi makapaniwala na isa sa kanilang pinakamalakas na atake ay walang anumang epekto sa halimaw na ito. Lalo na si Dark Tiger, na ang skill ay may halong napakatapang na laso na ginagamit para mangagnas, tulad ng ginawa niya kay Bronze kanina. Ngunit pagtama nito sa metal na balat sa dibdib ng halimaw, hindi man lang ito kumapit kahit kaunti.
Namutla si Xiaolan sa takot. Ang lakas ng isang ito ay nasa ibang antas kumpara sa dalawang mas maliit kanina, tiyak na lagpas na ito sa extraordinary rank 3. Kahit tumingin gamit ang tuhod, malalaman mo. Matapos matanggap ang atake, ang halimaw na ito ay mabilis na naghanda para gumanti. Ang bibig nito ay bamuka ng pagkalaki-laki hanggang sa umabot sa dibdib, naging isang dambuhalang butas na naglalabas ng liwanag na parang isang maliit na araw. Mas tamang sabihin, iyon ang saganang spirit power na tinipon nito para maging isang bola. Tila sinasabing, kaya niyong gumamit ng spirit ball? Aba, kaya ko rin, mga tol. Nakita ni Xiaolan na hindi maganda ito at dali-daling sumigaw sa likuran, lahat, umatras. Mabilis, kapag nataman tayo nito, tiyak na patay. Isang nakabibinging yugong ang kasunod na narinig. Ang haligi ng liwanag mula sa dibdib ng higanti ay sumirit palabas, bumaybay sa napakahabang distansya. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni na White Tiger at Dark Tiger, patunay sa nakapangingilabot na lakas ng halijing ito. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang nakapangingilabot na bilis nito habang papalapit. Dumaan ang liwanag na ito ilang metro lamang sa ilalim ng mga paa ni White Tiger, tinupok ang isang napakalawak na lugar sa Metal World. Wala itong pakialam kung kakampi o kalaban ang nasa ibaba, tinupok nito ang lahat para maging pantay. Sina Poison Spider at Porcupine na magkatulong noon ay mabilis na tumalon sa magkabilang panig para umiwas. Tanging ang mga metal na gagamba na nagkukumpulan at hindi nakahiwalay agad ang naabutan, at naging abo sila sa mismong harapan ng mga nakaligtas. Ang skill ay nag-iwan ng isang napakalalim na marka, na kung titingnan mula sa itaas ay parang isang likas na bangin. Inararo nito ang lupa sa lugar na iyon hanggang sa lumubog ng ilang 10 metro, matagumpay na hinati ang Metal World sa dalawa. Kaunting usok ang nananatili sa itaas, nagpapalabo sa tanawin. Si Porcupine, na nasa isang panig ng bangin, ay napagtanto na kaitatakas lang niya sa kamatayan. Pumikit siya at tumalon papalayo hanggat kaya niya kanina, hindi niya akalain na pinagpala siya ng mga ninuno at lumapag wala pang 2 metro mula sa gilid ng bangin. Ngayon, nakatingin pa rin siya pababa na nanginginig pa rin hindi rin nalalayo ang kalagayan ni Poison Spider sa kabilang panig. Tumingin siya sa paligid, masaya na nakaligtas ngunit labis na nag-aalala, napapapunas ng pawis habang nagtatanong sa mga kasama, Diyos ko. Paano natin ito matatalo? Masyadong malakas ang demonyong ito. Isang skill lang nito ay sapat na para walisin ang buong lugar. Anong daan pa ang nalalabi para sa mga kasamahang halimaw? Alam nila ito, ngunit hindi sila maaaring dumating dito para lang sumuko. Muling lumipad sina Dark Tiger at White Tiger, susubukan ulit para makahanap ng kahinaan ng higanti. Mahigpit na nakakapit si Xiaolan sa balahibo ni White Tiger, patuloy na nagbibigay lakas ng loob sa lahat, huwag kayong matakot. Magsalitan tayo sa pag-atake para ubusin ang spirit power ng kalaban. Kapag walang spirit power, isa lang itong walang silbing bloke ng bakal. Alinsunod sa utos niya, susundin ng mga halimaw ng Mist Mountain ang laro na, matagal na kagat ng langgam, pati elepante mamamatay. Bagamat alam nilang mas malaki ang panganib, wala nang ibang paraan. Bigla, mula sa likuran ng lahat, narinig nila ang isang kalmado at pamilyar na boses ng kung sinong bagong dating, sige na, kayo naman ang umatras. Maingat na lumingon si Xiaolan para tingnan kung sino iyon na nagsasalita ng may kayabangan. Wala siyang natanggap na balita na darating si Divine Tree dito, ang misyong ito ay ipinagkatiwala sa mga tigre. Ngunit sa kanilang likuran, tunay ngang si Divine Tree sa anyong tao halimaw. Si Yuziyo ay lumapit sa likuran ni White Tiger, hindi malaman kung kailan pa. Kalmadong inanunsyo ang isang bagay na alam na ng lahat, nandito na ako. Mabuti na lang at dumating siya. Kundi, dahil sa agwat ng antas dito, siguradong mapupuruhan ng husto ang mga halimaw. Si Xiaolan ay takot na lumingon sa likuran at nakita ang isang naglalakihang puno na naglalakad, na may madidilim at tuyong mga sanga at ugat,
papalapit sa kanyang likuran. Sa gitna ng katawan nito, sa may dibdib, ay may isang kakaibang luntiang kulay, hindi matukoy kung nasaan ang puso. Mabuti na lang at ang tingin ng puno ng willow ay nakatuon sa pagtatasa sa halimaw, at hindi sa kanya. Kung hindi, tiyak na mahihimatay si Xiaolan sa sobrang gulat. Napatingala ang dalagita, nakatitig ng nabubulol, di Divine Tree. Hindi niya alam kung paano bumati dahil ito ang unang pagkakataon na personal niyang makita ang Panginoon. Ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pinuno ng iba't ibang lahi, isang medyo kakaibang termino, maaaring ituring na pinuno o Panginoon ay mula lamang sa mga kwento ng ibang mga halimaw at ni Tianqin. Hindi pa kailanman direktang nakaharap ni Xiaolan si Yu Ziyu. Bigla, bahagyang yumuko si Yu Ziyu patungo sa dalagita at nagtanong, "Ikaw si Xiaolan, hindi ba?" Napatalon si Xiaolan, hindi maintindihan kung ano ang tinatanong nito. Makalipas ang ilang segundo, nang mahimasmasan, akmang sasagot siya ng opo, o tatango, o gagawa ng kahit anong senadoryas na naiintindihan niya, ngunit bago pa man, ang puno ng willow ay nagpakita na ng isang maunawain at banayad na tingin sa bata, at pinuri ito, "Napakatapang mo." Isang pangungusap lamang mula sa pinuno ay sapat na para lubusang magbago ang pakiramdam ng dalagita. Ang takot at pag-aalala ay ganap na naglaho, napalitan ng hiya at tuwa na nagpamula sa kanyang mukha. Bumulong si Xiaolan sa tainga ni White Tiger, "Pinuri ako ng Divine Tree." Ngunit ang mukha ni White Tiger ay halatang naiinis, medyo bastos ang orihinal, maaaring isalin na mukhang naiinis o minamaliit. "Lagi naman akong pinupuri ng Divine Tree tila sabi nito. Binibigyan pa nga ako ng baging sa puwet bilang gantimpala. Ngunit ngayon, ang mga baging na dala ni Yu Ziyu sa digmaan ay hindi ang mga cute at kumikinang na iyon." Bigla, mula sa ilalim ng lupa, sunod-sunod na malalaking madidilim na ugat ang sumulpot paitaas sa bilis na parang kisap mata. Mabilis itong nagpilipit sa isa't isa upang bumuo ng isang matibay na haligi. Itinutulak ang katawan ni Yu Ziyu pasulong, palapit ng palapit sa halimaw na gawa sa lava. Ito na may marunong maghintay sa malakas na kalaban, napakatyaga nitong hinintay si Yu Ziyu na makalapit ng husto, upang ang labanang sisira sa Metal World ay maging parang pag-uusap na lamang ng dalawang pinuno. Itinaas si Yu Ziyu ng mga ugat ng ilang 10 metro, hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha, bago ito huminto. Tila napakaliit lamang ng katawang tao, avatar ng puno sa harap nito. Nagsimula si Yu Ziyu sa tanong, "Ikaw ba ang pinuno ng lugar na ito?" Ang orihinal niyang plano ay tingnan kung nakakapagsalita at nakakaintindi ang halimaw, gagamit sana siya ng kaunting pangangatuwiran para pasukuin ito kung maaari. Ngunit, bagamat pinuno ito ng Metal World, mukhang hindi ito marunong makipag-usap. Ang dambuhalang braso nitong gawa sa lava ay biglang iwinasiwas ng malakas, na tila tatamaan na si Yu Ziyu. Umungol ito ng malakas bilang pagpapakita ng lakas, malinaw na naiintindihan nitong kung mapapatay niya ang pinuno ng mga halimaw na iyon, mapapa-atres niya sila. Ngunit bago pa man tumama ang dambuhalang kamay sa katawan ng puno ng willow, may isang bagay na direktang hamarang dito, pinigilan ang paggalaw ng halimaw. Nagulat itong makita na hindi gumagalaw ang kanyang braso. Sinubukan niyang dagdagan pa ng lakas ngunit hindi pa rin ito umuusad pasulong. Nagtataka itong tumingin sa maliit na bagong dating. Si Yu Ziyu ay itinaas lamang ang kanyang kaliwang braso, na naglabas ng kawan-kawan ng mga ugat na bamuka na parang isang malaking takip ng pagkain, pinalaki ang sakop na espasyo at direktang hinarang ang atake ng halimaw. Habang siya mismo ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto, nakatitig na nagsasalita na parang nagbabala, "Progenitor of Steel, napakainitin pa rin pala ng ulo mo." Hindi matanggap na hindi niya nataman si Yu Ziyu na dumating para sakupin ang teritoryo, at pinuna pa ang kanyang hindi magandang ugali. Ang halimaw ay ibinuka ang malaking butas sa pagitan ng leeg at dibdib at umungol ng malakas. Tumiim ang mga braso at binti nito na parang isang dambuhalang bakulaw kasabay ng malakas at tuloy-tuloy na ungol, nagsimulang magkaroon ng kakaibang pagbabago sa ilalim ng lupa. Ang mga ice spider na kanina'y pinagtutulungang labanan ng mga halimaw ngunit hindi mamatay-mete dahil sa dami,
ay bigla na lang nagsitakbuhan pabalik sa iisang direksyon, hindi na pinapansin ang kanilang mga kalaban. Tila tumatakas sila mula sa isang nakapangingilabot na bagay na malapit nang mangyari. Si Xiaolan ay nag-aalalang tumingin sa kaliwat kanan. Noong unay akala niya ay susugod ang mga ito sa kanila, ngunit nang mapagtanto niyang tumatakas ang mga ito, lalo siyang nalito. Bagamat may kakayahan, ang dalagita, hindi pa siya gaanong sanay sa aktwal na labanan, kaya natural na medyo naguluhan siya sa eksenang ito. Hindi, unti-unti nang napagtanto ni Xiaolan, sa pamamagitan ng direksyon ng takbo ng mga metal spider, na sila'y sama-samang nagtipon sa isang lugar, at pagkatapos ay umikot patungo sa halimaw na progenitor. Daan-daan, libu-libong nagsisiksikang ice spider ang nagtipon upang bumuo ng isang matibay na masa. Ang kalansing ng pagbabanggaan ng kanilang mga kasukasuan ay hindi nagtagal at nawala. Lahat sila ay nasa ayos, isa-isang gumagapang paakyat sa mga binti ng progenitor. Mula sa sakong, unti-unting umakyat sa binti, at pagkatapos ay nagsanib upang maging iisang kulay ang kulay ng purong metal. Mabilis na kumalat mula sa malalaking tipak patungo sa pagiging isang bakal na baluti na bumabalot sa mga binti ng halimaw. Sa isang iglap, nabalot na ito ng walang iniwang puwang. Hindi lamang ang halimaw, kundi pati ang mga matutulis na bato sa paligid, malalaki at maliliit, ay mabilis ding nabalutan. Ang ilang 10 metrong paligid ng progenitor na halimaw ay nabalutan ng isang patong ng metal, pati ang lupa ay hindi pinaligtas. Lagot na, agad na nakita ni Qinggang ang nangyayari. Nagsasama-sama sila para bigyan ng lakas ang pinuno, host, ng lugar na ito. Kapag natapos silang magsanib puwersa, ano kaya ang mangyayari? Naging bakal na ang lupa o tahimik na nagmamasid si Yu Ziyu sa dambuhalang halimaw na masama ang tingin sa kanya. Sa totoo lang, mula sa anggulong ito, ang anyo nito ay medyo kahawig ng katawang tao, avatar ng puno. Parehong may anyong humanoid demon ang pagkakaiba lang ay siya ay isang puno ng willow, habang ang progenitor na ito ay binubuo ng mga elementong geolohikal ng lugar na tinitirhan nito. Mabilis na napansin ni Yu Ziyu na nagbago ang laki ng halimaw. Palaki ito ng palaki kumpara kanina. Ang agwat sa laki nila ng kanyang avatar ay lalo pang lumalaki. Sa halip na direktang umatake gamit ang kamay tulad kanina, itinaas ng progenitor na halimaw ang kamay nitong may 5 daliri na puno ng lava, at inutusan ng hindi mabilang na dambuhalang haligi ng metal na mabilis na umangat mula sa lupa. Bawat isa ay masunuring sumunod, mukhang mapanganib dahil sa matutulis na dulo. Ngunit bakit parang ang paraan ng pagkontrol ng halimaw na ito sa bakal ay katulad ng pagkontrol ni Yu Ziyu sa kanyang mga ugat? Hak! Ang bilis ng pagdaan ng mga ito kay Yu Ziyu, katawan ng kakaibang puno, halimaw, tumutukoy kay Yu Ziyu, ay parang kidlat. Ang mga bakal na halijing iyon, matapos tumayo, ay tumigas na parang dambuhalang blok ng bakal, na nais tumama sa kanyang mukha. Ang mga bakal na haligi ay sumugod kay Yu Ziyu at nagsara pa sa isa't isa, nagdiinan para durugin ang puno sa loob. Sa ganitong klaseng patong-patong na atake at bigla ang bilis, kung ordinaryong halimaw ito, tiyak na mapapatay itong parang lamok. Si White Tiger ay malapad na iwinagayway ang mga pakpak sa itaas, sakay si Xiaolan, nagmamasid sa sitwasyon para mabilis na matulungan ang kanilang pinuno. Naharangan na ang ordinaryong paningin. Sumigaw si Xiaolan, Divine Tree. Ngunit walang tugon. Mabilis niyang ginamit ang secret treasure pupils patungo sa halimaw, hinahanap kung nasaan ang kahinaan nito. Isang dambuhalang halimaw, ang ninuno ng mga nilalang na may kakayahang mag-regenerate, natural na mayroon din siyang kakayahang mag-regenerate. Mas mainam na tamaan ang nag-iisang kahinaan nito sa isang iglap at tapos na. Natuklasan ng secret treasure pupils ang liwanag ng spirit power na nagmumula sa bilog na bagay sa gitna mismo ng dibdib ng progenitor na halimaw. Iyon ang sentro ng lakas na taglay nito. Mabilis na lumipad si Xiaolan, sakay kay White Tiger, palapit sa pinuno para mag-ulat, Divine Tree. Ang sentro nito ay nasa tuktok ng ulo. Tandaan, may hindi pagkakapare-pareho sa teksto kung nasa dibdib o ulo ang sentro.
Ginamit dito ang huling sinabi ni Xiaolan, bagamat napakahalaga ng impormasyong dala niya, mas namangha si Yu Ziyu sa kakayahan ng dalagita. Wow, nakikita niya pala ang sentro ng kalaban. Mukhang ang taong iniligtas ni Jinxi ay may napaka-espesyal na kakayahan. Walang oras para mamangha ng matagal. Biglang nagpakawala ng agos ng lava ang halimaw patungo sa kalaban na naiipit ng mga bakal na haligi, balak siyang ihawin, tustahin. Direktang tumama ang lava sa kinaroroonan ni Yu Ziyu, nahati sa dalawang nakakasilaw na liwanag kaya't walang makita kundi ang anyo ng puno ng willow na unti-unting lumalabo at naglalaho sa gitna ng agos ng lava. Mula sa labas, madaling makita na si Yu Ziyu ay tuluyang nilamon. Sa ganitong init, kung si White Tiger ang tinamaan, siguradong magiging tigreng tusta na ito. Ang ilang 10 metrong lupa sa paligid ng progenitor na halimaw ay pinatibay ng bakal kaya't hindi naapektuhan ng sobrang taas na temperatura. Nananatili itong nakatindig sa gitna ng usok na natira mula sa atake. Tumingin ang progenitor na halimaw sa unahan, nais malaman kung nasaan na ang mananakop na iyon para makuha niya ang bangkay. Si Xiaolan, na nakasakay kay White Tiger, ay hindi makita ang kanilang pinuno. Pareho silang nataranta. Sumigaw ng malakas ang dalagita, tinatawag ang Divine Tree, habang ang kasama naman niya ay gustong sumigaw ngunit ang tanging lumabas ay ang pamilyar na linya, mamamatay ang lahat, tila isinusumpa pa nito si Yu Ziyu. Ngunit hindi siya ganon kadaling mamatay. Mula sa likod ng makapal at maitim na usok, sumulpot ang ulo ni Yu Ziyu, kalmadong tumingin sa halimaw at nagtanong, nagmamadali ka bang patayin ako ng ganyan? Sa puntong ito, kahit hindi pa humuhupa ang usok, madali nang makita ang luntiang liwanag na nagmumula sa gourd, kalabasa. Sa IBU ito ay maaaring tumukoy sa sentro ng enerhiya o dibdib ng puno ng willow. Nasunog ng lava ang ibabang bahagi ng kanyang avatar, ngunit nagtagumpay siyang ilipat, Dek-Chuyn, ang buong puno ng willow na ama, Cli Yucha, ang kanyang pangunahing katawan, dito para harapin ang kalaban. Ang mga pulang baging, Sidai-Liodo, ay marahang umiindayog sa hangin, mukhang mapayapa, ngunit kung titingnan ang kabuoang tanawin ng kakaibang puno, Thursday, na may laki na dinaig pa ang progenitor of steel, ang kwento ay lumiko na sa ibang direksyon. Anumang dayuhan, Ngoailei, na dumating dito ay isang mananakop. Iniunat ng progenitor na halimaw ang kanyang braso, balak sunggaban si Yu Ziyu, habang umuungol ng malakas. Ngunit mabilis itong nagapos, CHT, ng matitibay na ugat ni Yu Ziyu. Ang mga ugat, na parang mga dragon, NHUNHNG Conrong, ay pumulupot sa kanyang mga braso at binti, hindi gaanong apektado ng init na nagmumula sa halimaw. Nawalan ito ng kakayahang kumilos ng maliksi at nahila pa patungo sa direksyon ng puno ng willow, opisyal nang napasailalim sa kontrol, Roy Vao the Bidong. Si Yu Ziyu, kasama ang malaking gourd sa katawan ng puno ng willow na ngayon ay naging isang dambuhalang halimaw, Kwai Vat Konglo, na may bungangang nakabuka at punong-puno ng matutulis na ngipin, LMCHM, ay sumusugod na. Para sa progenitor of steel, sapat na ang pagpapakitang gilas mo dyan. Susunod, ako naman ang aatake. Ang bunganga ng puno ng willow ay bamuka ng malaki at nilamon, DPLY, ang avatar, katawang tao, Fan-Ten, ni Yu Ziyu, hindi para kagatin ang progenitor na halimaw, mga kaibigan. Pagbalik niya sa kanyang tunay na katawan, Banti H, sunod-sunod na manipis ngunit punong-puno ng lakas na mga ugat ang bumalik sa dati nilang pwesto. Nagpilipit sila sa isa't isa na parang mga hibla ng buhok, SI Talk, unti-unting pinalaki ang sukat ng mga bahagi ng katawan ni Yu Ziyu. Ang kanyang mga braso, na may matutulis na kuko, Zuong Su Moang Nun, ay ganap na nabalutan, kumapal na tila na dagdagan ng 10 patong, katraklap. Ang dalawang matatandang halimaw, Haikon USNG Ludi, sa Metal World ang mga eksperto sa chismis, Fan PHN Chuan Hoang Hut, na nakagapos pa rin kay Qinggang ay hindi pinalampas ang anumang detalye ng nangyayari sa panig ng kakaibang puno. Ang bilis ng pagbabagong anyo, Bienhan.
Napanganga ang lahat, HC ma'am, hindi makapaniwala. Maging si Chingang ay nagulat dahil hindi pa niya nakitang gumamit ng ganito kalakas na anyo, Choi Den Sinai, ang kanyang pinuno para harapin ang kalaban. Kaya pala ganito ang itsura ni Xiaolan kanina. Ang laki at lakas ng kanilang pinuno ay lagpas na sa anumang maiisip niya noon. Mula sa usok na dulot ng mabilis na pagsasanib ng mga ugat, lumitaw ang ulo ng isang halimaw, Diyuthu, na may anyong parang ahas, Loa Iran, na may mga matang nagliliwanag sa pamilyar na luntiang kulay. Nagbagong anyo si Yuziyu sa kanyang humanoid demon form gamit ang lahat ng lakas ng puno ng willow. Mukha siyang si Godzilla, Gozi, ngayon, humihinga ng usok, Koketh Rakoi. Ang mga baging na nakapulupot sa tuktok ng kanyang ulo ay parang apoy na kumikislap, La Ngayon, ang progenitor of steel ay mukha na lamang manyika, Konbup B, sa harapan niya, kailangan itong tumingala para makita ng malinaw ang kanyang mapanganib na mukha. Namangha ang mga tao, DN Chuang TRMTR Kalane, napakalaki. Mas malaki pa kaysa doon sa dambuhalang higanti, CTUNGKHNGlo, kanina. Itinagilid ni Yuziyu ang kanyang katawan para tingnang mabuti ang progenitor na halimaw na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Mukhang kahit na siya ang pinuno ng lugar na ito at may kakayahang kontrolin ng heolohiya para sa lakas, ang kasalukuyang laki nito ang pinakamataas na maaabot ng halimaw. Kung gayon, sa kasalukuyan, ang puno ng willow ang lamang sa aspetong ito. Ngunit ang pagiging palaban ng progenitor of steel ay tiyak na hindi matatalo, nasa sarili niya itong teritoryo, handang tumitig ng masama sa kalaban sa harapan. Mula sa likuran ng progenitor, mga agos ng spirit power na kulay kahel ang umikot na parang mga buntot ng sorrow. Sa halip na iputok ang isang malaking haligi ng lava sa kalaban, mas naging maliksi ito ngayon. Sabay-sabay na itinutok ang mga ito patungo sa puno ng willow para tapusin siya. Sa puntong ito, maraming katanungan talaga. Hindi ba't ang paraan ng pakikipaglaban ng progenitor na halimaw na ito ay masyadong katulad ng kay Yuziyu? Marahil napansin din niya ang pagkakatulad. Isang hindi masayang tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata nang bamuka ang bibig nito at umungol bilang pagpapakita ng lakas sa kalaban. Kung sa tingin mo'y may mga baging kang mauutusan, aba, mayroon din ako. Sabay-sabay na pinakawalan ni Yuziyu ang kanyang mga pulang baging, na pinalakas ng elementong kidlat, pasulong sa nakapangingilabot na bilis. Ngunit ang kanyang mga pulang baging ay walang matutulis na dulo, kaya't kailangan nilang umatake sa ibang paraan. Naging mga tuwid na linya, medyo magulo ang orihinal, maaaring tuwid na kurba o tuwid na linya na lang, sila para sumingit sa pagitan ng mga hibla ng spirit power ng progenitor na halimaw, handang makipagbanggaan sa lakas ng halimaw kung kinakailangan, para magpatuloy pasulong. Ang dagandong ng pagbabanggaan ng dalawang uri ng baging, ay parang dalawang truck na nagbanggaan ng harapan. Ngunit dahil sa liksi sa pagkontrol, matagumpay na naiwasan ng mga pulang baging ang lahat ng dilaw na hibla ng spirit power at nakarating sa progenitor na halimaw, mahigpit na pumulupot sa katawan nito mula itaas hanggang ibaba. Ang mahahalagang bahagi tulad ng dalawang braso, dalawang binti, at baywang ay binigyan ng prioridad, bawat isa'y may tig-isang baging. Sa isang iglap, ang paggalaw ng halimaw ay ganap na napigilan iyon ay simula pa lamang ng plano ng kontra-atake. Itinaas ni Yuziyu ang kanyang daliri, bahagyang itiniklop ang mga kasukasuan. Bumulong siya ng dalawang salita, kontrolin ang kidlat. Ang mga baging na kargado ng kuryente ng puno ng willow ay biglang nagpakawala ng malakas na kuryente sa progenitor, na parang tinamaan ng kulog at kidlat. Habang lalo itong nagpupumiglas, lalong humihigpit ang mga baging. Ang epekto ng KHNG sa halimaw ay palakas ng palakas. Bamuka ang bibig nito at umungol sa sakit. Hindi na makayanan, bahagyang itinulak nito ang ulo pasulong, tila naghahanda. Alam niyang kung hindi siya gagantay ngayon, tiyak na kukuryentihin siya hanggang mamatay ng mananakop na iyon. Muli na namang pinakawalan ng haligi ng lava na may halong spirit power patungo kay Yuziyu. Ang malaking butas sa harap ng dibdib ng halimaw ang nag-iisang lugar na hindi makontrol ng mga baging, kaya't nagtagumpay itong gumanti.
Gayunpaman, natama na siya nito minsan, at sa kanyang avatar, katawang tao lamang ito nagkaroon ng epekto. Hindi kaya pati ang tunay na katawan ng puno ng willow ay masisira? Hindi, si Yuziyo ay nakatayo sa loob ng kanyang sariling harang, panangga na kanyang nilikha, mayabang at kalmado. Direktang sinalubong nito ang agos ng lava. Mukha itong malakas, ngunit pagtama nito sa harang ng puno, agad itong nahati sa dalawang direksyon, na ikinagulat ng nagpakawala ng atake. Kanina lang, malinaw na kayang sunugin ng ataking ito ang halos kalahati ng katawan ng puno. Ang tunay na katawan lang pala, ganoon nakataas ang resistensya? Iyon ay mga panlabas na bahagi lamang. Itinaas ni Yuziyo ang kanyang kamay na may 4 na matutulis na kuko, tinipon ang spirit power kasama ang elementong kidlat sa isang dambuhalang bola, na naglalabas ng asul-ube na liwanag. Ang magnetic field sa paligid niya ay napuno ng kuryente. Sa isang iglap, ang malaking tipak ng spirit power ay naging isang nakakatakot na bola. Bahagyang yumuko si Yuziyo at umungol ng kaunti bago ang huling yugto. Sa bawat laban, laging may kasamang kaunting pagpapalitan ng impormasyon para mas maunawaan ang kalaban. Ang makaligtas at mabuhay sa lugar na ito ay hindi madali. Ngayon, lahat ng mayroon ka, ibigay mo sa akin. Hindi pa tapos magsalita, sumugod na ng diretso ang puno, ibinangga ang buong bola sa gitna ng dibdib, kung saan itinuro ni Shaolan na naroon ang sentro. Ginamit niya ang lahat ng lakas para itulak ito paloob hanggat maaari. Kahit na ang Progenitor of Steel ay sumisigaw ng malakas at ginagamit ang lahat ng natitirang lakas para itulak palabas ang dibdib, ang mga ito'y mga huling pagpupumiglas na lamang. Tumagos ang bola ng kidlat sa dibdib ng halimaw at lumabas sa likuran nito. Mula roon, wala nang magawa ang halimaw para lumaban. Bumuka ang bibig ni Yuziyo at umungol ng may lakas. Ang braso na lumikha ng bola kanina ay itinataas na ngayon, palakas ng palakas, kasabay ng pagtaas ng tono ng kanyang ungol. Gamit lamang ang isang kamay, nabuhat ni Yuziyo ang Progenitor of Steel paitaas, na parang isang nagwagi na ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Patuloy pa rin siyang umuungol ng malakas. Ang sugat ng Progenitor na halimaw ay bumuka ng husto, at mula roon ay patuloy na umaagos ang spirit power ng elementong kidlat ni Yuziyo. Para mapatay ang halimaw, tiyak na kailangang bunutin ang sentro nito. Itinaas niya ang kanyang kamay na may matutulis na kuko, tinarget ang gitna ng kumikinang na bahagi ng kalaban. Ayon sa sistema, ipinaalam nito kay Yuziyo na ito ang puso ng elemento, ang pinakamataas na kayamanan ng lahi ng elemento, na kayang baguhin ang ibang elemento para maging elementong bakal. Umungol siya, ito ang sentro mo, hindi ba? Gagamitin ko ito ng mabuti. Sa kumikislap na liwanag ng elementong kidlat, iniunat ni Yuziyo ang kanyang kamay at dinakma ang kumikinang na bato sa gitna ng dibdib ng halimaw. Hinawakan niya ito ng mahigpit, nagbigay ng huling habilin bago ito bunutin, kailangan mo lang manirahan sa loob ko kasama ng sentro mo. Pagkasabi nito, hinablat ni Yuziyo ang pinakabuod na bato ng halimaw. Ang mga mata nito ay sumunod na puno ng pagkabigla. Ang katawan nito ay kasunod na ng hina at gumwang. Sa loob lamang ng 1 segundo, ang buong katawan ng higanti ay parang isang bahay na nawala ng kuryente, sa isang iglap, wala nang kahit kaunting liwanag. Maging ang 6 na mata nito ay nagdilim na parang tinta. Wala nang maririnig na kahit isang ungol. Ang nag-iisang pinagkukunan nito ng enerhiya ay nakuha na. Dahil dito, bumagsak ang katawan nito sa lupa sa harapan, nagdulot ng alikabok at mga tipak ng bato na parang mga alon na hamampas sa paligid. Ang mga gagamba at ang kawan ng tigre ay mabilis na tumalon paatras para umiwas, umuungol bilang pagpapakita ng lakas ng mga hayop. Nagtagumpay na ang kanilang pinuno. Kahit pa siya ang pinuno ng lugar na ito, walang paraan para talunin ang may-ari ng kumpanya ng iba't ibang lahi. Ang 2 kulay abong nilalang na nakagapos hindi kalayuan ay tila binalewala ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at nagsalita ng may pagkamangha, ganoon lang kadaling talunin ang pinuno ng Metal World. Ang butiking may mukha ng tao ay halatang namumutla ang ekspresyon. Gusto ko sanang makuha ang bagay na iyon mula sa kamay ng halimaw na ito.
Ngunit ito ay isang pangarap lamang, at alam na alam ito ng halimaw kaya't naging mahina na lang ang boses nito. Kailangan lang marinig ni Yuzio ang intensyon nito, at susuntukin niya ito agad kakaibang ekspresyon, maaaring susuntukin agad. Ang progenitor na halimaw nga ay natalo niya, ano pa kaya ang tatlong usiserong halimaw na ito? Ang pangalawang pinaka-nagulat marahil ay si Xiaolan. Sa unang pagkakataon niyang makita ang Divine Tree, nasaksihan niya ang isang walang katulad na labanan laban sa isang nilalang na kahit siya at ang kanyang mga kasama ay ibuhos ang lahat ng lakas, wala pa ring magawa. Kailangan lang lumitaw ang pinuno, at lahat ng mahirap ay nagiging madali. Lumipad siya kasama si White Tiger patungo sa puno ng willow, tiningnan ang bato na bahagyang kumikinang sa kamay nito. Napasabi si Xiaolan ng papuri, napakagaling. Nanatili siyang nakatayo roon. Ang Metal World ay naging bagong teritoryong pinalawak ng Mist Mountain. Ang Mist Canyon pa rin ang pangunahing punong tanggapan ng kumpanya ng iba't ibang lahi. Matapos masakop ang Metal World, ang lahat ay sunod-sunod na nagsibalik, nagdala pa ng ilang mga bagong uri ng halimaw. Sa mga halimaw na natuklasan sa Metal World na dinala pabalik ngayon, bukod sa gagamba at butiki na may mukha ng tao na mga usisero, ang mga ugat ay nakapulupot din sa isang puting-puting USA na may mahaba at matitibay na sungay, at isang kuneho na may kulay kremang balahibo. Ang USA, kahit nakagapos, ay taas noo pa rin, tila isang pinuno ng isang lugar. Sa paanan ng puno ng willow, ang lahat ay mukhang maliliit na parang mga damo. Nag-iisip si Yuzio, ngayong nasakop na niya ang buong teritoryo ng kaharian ng bakal at nakuha pa ang puso ng elemento, at si Qinggang ay nagdala rin ng maraming halimaw, ano ang dapat niyang gawin? Karaniwan, may dalawang kahihinatnan, una, maging evolution points para sa kanya, pangalawa, panatilihin dahil sa kakayahan. Ang halimaw na may mukha ng tao ay sinamantala ang pagkakataon, itinaas ang ulo, at inialay ang sarili sa Divine Tree, handa akong sumunod sa inyo. Namangha siya sa ipinakita ni Yuzio sa dati niyang teritoryo. Alam din niyang ang isang nilalang na may ganitong lakas ay tatanggap lamang ng pagsuko, kung hindi, kamatayan lang ang kahahantungan. Ang kaibigan nito sa tabi ay alam din ito kaya't, mabilis na sumang-ayon, ako rin. Ako rin. Ang mukha sa likod nito ay nanigas sa pagkakatali kaya't iyon lang ang nasabi, ngunit sapat na iyon para matuwa ito. Kalmadong sumagot si Yuzio, narinig ko kay Qinggang na kayong dalawa ay may masamang hangarin, at sa itsura ninyo, hindi rin kayo mukhang mabuting tao. Siyempre, nag-aalangan si Yuzio, pinakaayaw niya ang tumanggap ng mga taong hindi tapat. Kaya't mabilis na sumagot ang butiki, handa kaming bumawi sa aming mga kasalanan. Umaasa kami sa kabutihang loob ng Divine Tree. Ang kaibigan nito sa tabi ay sumang-ayon din, oo nga, hindi mali, hindi mali. Natatakot silang baka isang salita lang ay mapunta na sila sa kabilang buhay, kaya't medyo oo ang kanilang pagmamakaawa. Ngunit hindi ito pinansin ni Yuzio. Basta't naipahayag nila ang kanilang katapatan. Tiningnan niya sila saglit at sumagot, nagpaplano akong maghukay ng isang piitan, tuwang-tuwa silang sabay na sumagot, salamat, Divine Tree. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng pawis, na parang nanggaling sa bingit ng kamatayan. Tunay ngang may kalamangan ng mabilis magsalita. Agad silang nabigyan ng posisyon bilang tagapagbantay ng piitan. Muli siyang tumingin sa USA na tahimik na nakaluhod sa lupa. Napaisip si Yuzio. Puti ang balahibo nito, ngunit ito ay isang 7-colored deer, isang maalamat na nilalang ng mga tao na madalas lumitaw sa mga kwentong bayan. Ito na nga iyon. Tumingin siya sa paligid at napansin ang isang puting leeg na nakasilip at nakikinig sa likod ng isang sanga. Tinawag niya ito, Tianhe, sa iyo ko siya ipinagkakatiwala. Gaya ng dati, ang tagak na ito ay hindi tumutol o sumang-ayon. Tahimik lamang itong lumunok ng luha at sumunod sa Divine Tree. Simple lang, kumpara sa ibang mga kasamahan sa kumpanya, ang halimaw na ito ay walang gaanong kakayahan at hindi gaanong nakakatulong, kaya't nananatili lamang siya sa loob ng Mist Mountain at inaasikaso ang mga panloob na gawain. Matagal nang nagtatanong ang iba kung saan napunta si White Crane at hindi makita, sa katotohanan, napakaabala niya.
Ngayon, binigyan pa siya ng isang USA bilang tauhan. Bigla, parang hindi na magiging mapayapa ang mga susunod na araw. May natira pang isa, ang itsura ay medyo katulad ni Pikachu, ngunit may kulay kahel na balahibo at kapansin-pansing dilaw na tainga at buntot. Tinawag itong lightning rat. Ito ay kabilang sa lahi ng mga mutated rat. Ang likas nitong talento ay kasing bilis ng kidlat, parang isang dilaw na kidlat na basta-basta na lang dumadaan. Hindi maintindihan kung paano ito nahuli ni Chingang. Ang espesyal niyang kakayahan, electric flash, ay nagpapakawala ng kidlat para tumagos sa kalaban sa isang iglap. Habang umuugong ang kulog, kaya niyang maabot ang sukdulang bilis ng lightning shadow, na ang lakas ng pagsira ay katumbas ng kalahati ng isang lungsod, lumilikha ng hindi mabilang na mga anino sa harapan. Sa pagbasa pa lang, mukhang napakagaling ng daga na ito. Hindi mapigilan ni Yoziyo na mapabilog ang mata at pumuri. Ang mga katangian sa pangkalahatan ay hindi masama. At ang elemento pa ay kidlat, tiyak na bagay sa akin. Naisip din niya na ang bilang ng mga daga na inaalagaan ni Lengfeng sa Mist Mountain ay dumami na ng husto, ang kawan nito ay naging isa sa pinakamalaking grupo ng halimaw, ngunit hindi pa siya nakakita ng halimaw na may kakayahang tulad ng lightning rat. Tumingin siya kay Lengfeng na naghihintay ng utos sa ibaba. Ang pagbibigay ng daga na ito sa kanya marahil ang tamang desisyon. Isa siyang taong may malawak na karanasan sa pag-aalaga ng mga daga at mga lahi na nabubuhay ng kawan-kawan. Ang pagbibigay sa kanya ng halimaw na ito ay maaaring makatulong sa kanya na maintindihan kung bakit wala pang lumilitaw na espesyal na individual sa kawan ng mga daga. Kaya tinawag ng Divine Tree si Lengfeng, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang halimaw na ito. Palakihin mo siyang mabuti. Matapos marinig ang malinaw na, opo, natapos na ang gawain ni Yoziyo at nagkaroon na siya ng oras na tingnan ang kanyang system panel. Susunod, kailangan niyang asikasuhin ang sarili niyang mga bagay. Nakasaad doon na ang kanyang evolution points ay 510 milyon na ngayon. 5 milyon dito ay nakuha mula sa Metal World. Lahat ng naunang evolution points ay ginamit ni Yoziyo para i-level up ang kanyang innate talent. Napakahirap niya noon. Mabuti na lang at medyo marami na siyang puntos ngayon. Nag-isip siya ng kaunti at nagpasya siyang gamitin ang mga bagong puntos para mag-upgrade pa. Sa panel, nakalagay ang pangalan, Innate Talent, Shone times top 53/100. Kung gusto niyang mag-level up, pinindot niya ng may determinasyon ang letrang Y o maaaring isang upgrade button sa system panel na kalilitaw lang. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag na hugis krus ang kumislap, hudyat ng matagumpay na pag-upgrade. Hindi malinaw kung gaano karaming porsyento ang maidaragdag ng 5 milyong puntos na ito, ngunit nitong mga nakaraang araw, laging all-in. Si Yoziyo. Kailangan niyang mag-evolve ng mabilis bago niya harapin ang mga puwersa ng kadiliman. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang abiso sa sistema, Innate Talent, Shone time stop ay umabot na sa 92/100. Bagamat hindi pa perpekto, doble na ito sa naunang progreso. Nasiyahang tiningnan ni Yoziyo ang panel. Hindi magtatagal, ang kakayahang ito ay ganap ng magiging aktibo. At pagkatapos noon, tiningnan niya ang elemental core na nakuha niya mula sa Metal World. Tinasa niya ito ang magiging malaking tulong para mapalayo pa siya. Nakapagdesisyon na si Yoziyo. Ang puso ng elemento ng Progenitor of Steel, sa mga susunod na araw, ay gugugulin niya ng oras para lubusang lamunin.